himala po ito. Ako naman po, mag-share po ako ng himala kasi, bakit? Hindi naman ako part ng cast. Hindi. Hindi, ang gusto ko lang sabihin ay dahil sinabi ni Kaki and I also share what she said about casting as a theater actor, casting all these theater actors sa isang movie about miracles and about family and about community. Ang laki pong bagay sa aming mga parte ng actor. And what you can see on stage is the creme de la creme of Philippine theater. Kaya napakalaki pong bagay nun. Gusto ko lang din yung sabihin kasi ako naman, ang dream role ko talaga sa Himala, yung Nimia talaga. Oo. Yung Nimia talaga. Oo. So may plano na talaga ako niyan. Hindi. Pero ano kasi po, saksi po ako dun sa journey din ni Kaki kasi isa ko sa mga nasabihan niya na, ma'am, ano pa bang gusto nila? Nakakailan na akong punta. So, yun po. Ay, sana po ay mahanap din natin sa ating mga sarili kung ano-ano yung mga himalang iyon. Ngayong araw na ito sa ating pagising, sa ating pagbangon, ang mga himalang iyon. And syempre, yung pinakatahimik ko na hindi pa natin napapakinggan. May tanong ako sa iyo ito advance talaga to Pero yes, Sir Vince, if there's anything that you'd like to say. Our musical composer and director. Obviously, no, since 2003, may mga projects tayong hinahabol, ay paglalaban namin. Pero hindi naman sa ito lumapag lang talaga sa lab ko na tumawag si the late si Topacio, mother ko sa PETA. Gusto ko mag-direct, mag-MD ng kasi si Ricky gagawin yung ganito. Sabi ko, si Ricky gagawin ng Tanghalang Pilipino. So sabi ko, sino pa naman ang baliw na ito tatanggapin? Tapos nagkariran, tapos yung cast pa namin nun, di ba? May friends, sila Ise, si Dulce, si May Bayot. So, tapos nagre-run, nagka-concert. May nag-offer lang. Tapos, noong 2013 nagka-concert, sabi ko, ito na yun. Baka ito na. Kasi 10 years na Tapos biglang, andyan si Tom De Venecia and Nightworks and Sandbox Collective. Sabi ko, uy, may pumati na. Kapag ito Tapos nagre-run ulit. Tapos ko, ito na to. Tapos biglang, tumawag si Direk Pepe. Hello. Sabi ko, if it's not a miracle, what would you call it? Diba? Lumalapit lang siya ng lumalapit. So, I guess the energy, the family, the love. Kasi mahal namin talaga, ang kulit ng thread namin, kung alam nyo lang. That is the miracle. That we're still together and talagang nanganganak siya. Nabubuti siya at nanganganak siya in many ways. So, the whole production, this film is a miracle for us. At natanggap pa kami sa film fest, di ba? Parang, ano ba, di ba? Hello, thank you, Lord. Yes, Sir Bill, since ikaw po ay nagsasalita na ngayon, that may himala. Yes. Hindi, because we're talking about miracles and I have to say, being a fan of Himala, your music in Himala is one of the most miraculous things, I think. So, ang tanong ko, pasensya na po sa matatanong, pero importante po kasing maibulalas yung itong question na to. Like, in terms of your music, narinig ko po kasi na there's something that changed in the music. So, ano po yung naging decision noon musically and how did you come up with that decision na biglang bigyan ng bagong tunog yung Himala? If something has changed within me. Yes, something is not the same. Originally, piano talaga to nung sa play. And then, may ambition kami na gawin natin orchestra, pero mahal. So, and then nung maging film, sabi ko, hindi magta-translate ang piano sa film. Sa play pwede kasi na-confine kang gano'n. So, sinabi ko, gusto mo gawin natin rock? So, dream din ni Sir Ricky, nalaman ko lang sa isang interview na gusto niya gumawa ng rock opera. So, doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, napakagandang set namin ni Erickson. Bagay siya sa buong grip, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya. Rock opera, rock musical. Tapos, with a twist, hindi yung, pero yung musicality is very rock and
gritty and maangas. Yan. Alright, thank you. At isa yon sa ating aabangan kapag pinanood natin ang Isang Himala sa December 25. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating Q&A because we still have a few questions from our press. Yes po, sorry. Kasi ang haba pala. Oo nga. Actually, may follow-up question ako kay Aizel. Kasi we all know na ang mga entries this year, ang lalaking mga... Hello, ayan. Isa talaga, big stars like Ate V, Bossing Escalda, Prilio, ang dami. So, sa mo, ano, hello, ayan, naghihimala yung mic. Anong edge ng Isang Himala para dapat panoorin ng mga moviegoers? I think we have something new to offer, being the only musical among the 10 entries. May cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga kung panoorin ng marami. Actually, tangkilikin natin lahat. Pero yun ang baon namin. I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe na naminuno ng napakagandang pelikula namin. Siyempre, si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, nabanggatin na yung fee. Sasama ko na yung sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Sana po makita natin lahat yun. Pero personally ba, ikaw na pe-pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the LMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best. At alam ko meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Okay, thank you and good luck. Okay, maraming salamat po. Ayan, so sa buong pelikula po, lagi niyo pong maririnig yung Elsa Loves You. Dahil po si Elsa ay punong-puno ng pagmamahal. At hindi lamang naman po si Elsa ang kayang magbigay ng pagmamahal. Kaya, Aizel, kung pwede kitang tawagin. Kung kahit wala yung mic. Hindi ka dito. Huwag kang nagde-decide. Halika dito. Nagde-decide ka naman eh. Basta. Ayan. Siyempre, kailangan nating may masaksihan na isang mensahe para sa'yo. Kung galing siya sa Birhen, hindi natin alam. So, yes. Let's go. Hi, Aizel! Nandito naman ako para i-congratulate ka dito sa iyong MMFF entry na Isang Himala. Grabe, pang MMFF ka na ngayon. Alam mo naman that I am always here to support you and I am very, very, very proud of you sa lahat ng achievements mo. Hindi lang sa work, hindi lang sa career mo, pati sa buhay mo, lahat-lahat. And always remember that I am here for you anytime. Tawag ka lang, basta kaya ko, I'm always here for you. Again, congratulations at I can't wait to see you on the big screen. Wow! So sige, nakita mo papanood. Again, congratulations and I am very, 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 very proud of you. I love you, Te. God bless!
pinabati ko po ang Creation Studios para sa isang napakagandang handog para sa Metro Manila Film Festival 2024. Pinabati ko ang aming mahal na si Hazel, all the best, at sa lahat po ng bumubuo ng Himala, sa cast, sa production, pinabati ko po kayo. Hello, Janelle Napoles po ito, and good day sa inyo lahat. I would like to congratulate, of course, ang nag-iisang Hazel Santos sa buhay namin mula sa teatro hanggang sa telebisyon. Ngayon, sa sinihan, mapapanood natin ang isa sa pinaka-minamahal namin musical actress sa industriya. Hazel Santos is doing Elsa, an iconic role for Isang Himala, the musical. Yan po ay papalabas sa MMFF ngayong 2024. Of course, personally, coming from a musical actor, sa amin ni Kim, ng musical actress, we are very excited, unang-una sa lahat. We get to showcase the Philippine theater talents sa cinema at sa movie. At this is gonna be a great example of how an ensemble work for a certain project. So congratulations sa lahat. And Hazel, ano pa nga ba? You're destined to do this. Congratulations and more power to all of you. Panoorin na natin yan. Excited na ako maganood dyan. Actually, ipalabas nyo na ngayon. See you guys soon. Thank you, Hazel, and congratulations to the team. Hi, Hazel. Just wanted to congratulate you for Himala. Alam mo naman ko yung movie na yan ng bata ko. Tapos, nabalitaan mo ginawang musical, tapos ikaw yung gumanap. Parang sobra akong na-proud. Tapos ngayon ginawa nila ulit na pelikula. So, I just wanted to congratulate you for that. Alam ko na pinagtrabahuan mo talaga ito ng bonggang-bongga. At talaga namang napakagaling mo bilang isang singer at bilang isang actress. Ayan. But more than that, I think mas proud ako na isa kang nanay na katulad ko. And that importante sa iyo ang pamilya mo at kung paano palakihin ang iyong mga anak. So, again, I just wanted to congratulate you. God bless you. And sana mas marami pang project na ganito kagaganda na makuha mo. Actually, alam ko naman marami pang project na dadating sa buhay mo. Pero, yun na nga. Mas importante na sa career natin ay ang pagiging nanay at pagiging asawa. So, congratulations. Love you. Yay! Happy birthday! Charot! Charot lang!